Matapos ang 16 na araw ng tinaguriang KOJC siege mula noong ika-24 ng Agosto at nagwakas noong ika-8 ng Setyembre, ay ginanap na ang reconsecration ceremony sa buong KOJC compound. Dito, tuluyan nang nilinis at tinanggal ang bakas ng paglapastangan sa sagradong compound. Narito ang balita ni Jean Domingo. Matapos ang pisikal na paglilinis ng mga miyembro at misyonaryo sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, ay isinagawa naman ang reconsecration ceremony sa buong compound. Dito ay hindi lamang pisikal kundi spiritual na paglilinis ang isinagawa upang tuluyan ng maalis ang anumang bahid ng mga karumal-dumal na paglapastangan sa sagradong lugar ng KOJC. Sa pagkakaisa ng mga misyonaryo at miyembro ng KOJC at sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at blessed oil, ay pinangunahan ng mga kingdom ministers ang pag-sanctify sa bawat sulok o lahat ng lugar sa compound. Kabilang na dito ang mga gates na siyang naging entry point sa compound: Jose Maria College Foundation Incorporated, KOJC Cathedral, dating Bible School, hangar, mga pasilyo, gusali at daanan. Gayon din ang KOJC Kingdom na siyang bunga ng dugo, pawis, sakripisyo at di matatawarang pag-ibig ng mga kingdom citizens sa pangunguna ni Pastor Polo Sikibuloy. Sa naganap na sagradong seremonya ay tuluyan ng aalisin ng anumang bakas ng desecration o paglapastangan sa lugar at maibalik ito sa pagiging sagrado upang muling padahanan ng presensya ng Amang Makapangyarihan. Matapos ito ay nakaramdam naman ng kapanatagan ng lahat. Hatid ang walang hanggang pasasalamat sa proteksyon at pagpapalang kanilang tinanggap. Di man agad maalis sa isip at puso ng bawat isa ang naganap na paglapastangan sa KOJC compound. Sa pamamagitan ng hinirang na anak, ay patuloy namang umaasa mga ito na makakamit ang minimithing hustisya. Ang natapos na reconsecration ceremony ay patunay lamang na lalong lumalakas at tumitindi ang kanilang pananampalataya, pagkakaisa at pag-ibig. Dala ang bagong pag-asa at paniniwala na kailanman ay hindi mananagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.